Hello guys, another vlog na naman tayo. Hinihintay na lang natin yung service natin. Ojek, papuntang papuntang kantin sa school. Ang service natin, Ojek, single motor yan. Isa rin yung pinakamabilis na service dito sa Indonesia. Yung isa, di ba, sa in-upload kong Facebook, angkot. Ito naman, kung nagmamadali ka o nalilit ka sa pupuntahan mo, ang pinakamabilis, Ojek, single motor. Di ba sa Pinas, doon sa probinsya ko sa Pampanga, three-wheeler or tricycle. Dito, Ojek. Ojek lang yan. Yan ang pinakamabilis. Kahit sino dito pwede makakuha ng motor. Mahirap. Kahit mahirap makakuha. Ang ginagawa kasi nila, naglo-loan sila para makakuha. Pero pag may motor ka naman dito, kailangan na sa loob ng bahay. Hindi pwede sa labas. Kasi pag gising mo sa umaga, wala na yan. Hindi mo na makikita yan. Gaya dito sa harapan ng bahay namin, wala kang makikitang motor. Yan. Nasa loob lahat yan. Nasa loob ang motor nila. Kasi yung motor namin ng asawa ko, nawala. Kahit nakalak yung gate, kaya nilang buksan. Natangay nga nila pati yung lock kasama ng motor. Magaling silang magbukas ng lock dito. Ganyan ang mga magnanakaw dito. Kaya nga nag-iingat sila eh. Alam nila ang mga kalakaran dito sa Indonesia. Yan, i-share ko lang sa inyo guys. At marami pa akong makikwento sa inyo. Lagi sana kayong nakasubaybay. Yan, si Ujang. Dito na tayo guys. Yan. Tingnan nyo. Nasa school na tayo. Yan. Ito yung masjid. Kung saan ako nagsasala. Ako pa lang nandito. Yan. Wala pa. Wala pang oras ng sala. Wala. Yan. Ako lang nandito. Kasama ng security. Yan. Nandito na tayo sa kantin. Yan. Buksan na muna natin kantin. Magsasayang na tayo. Dito ay ilabas yung mga gamit, i-prepare lahat, mga kailangan. I-make sure bago tayo uwi, nasa loob ng cabinet yung mga gamit natin. Minsan kasi may nawawala, may malilikot na kamay. Kahit na dito sa Indonesia is majority yung Muslim, ay pero pa rin naman na natutok yung nakaw. Kahit alam naman nilang haram yung pagnanakaw sa Islam. Ang Islam ay perfectong religion yan, nasa batas yan. Ang tao hindi. Kaya sana ay huwag nyo sanang misinterpret o huwag nyo sanang isipin na isisi lahat sa religyong Islam. Isisi nyo lang sa tao. Ang tao kasi yan nakakagawa ng mali. Hindi yan perfecto. Kahit ako, nakakagawa ko ng mali. Yan, tayo. Ito guys, sa Indonesia, parehas lang ang klima sa atin. May mainit, may ulan, pero walang bagyo. Ito sa Indonesia, ngayon lang. Kaya pupunta kayo ng Indonesia, ang Pilipinas lang din ang struktura niya. Siyempre, mas maganda yung Pilipinas, maraming pasyalan. May mall. Yung sa probinsya ng Pampanga, aming mall, city na. Dito sa Indonesia, wala. Dito sa area ko dito, Purwakarta, wala masyadong pasyalan.
Para siyang liblib na lugar ba. Udo muna tayo mga guys. Kailangan natin maglinis. Kailangan niya. Kaya magsasala tayo. Kailangan muna natin magpasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil ginabayan niya tayo sa pagtulog hanggang sa pagising. Numero 1 yung pagising mo, kailangan magpasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil binigyan ka ulit ng panibagong buhay. Pagkatapos, bago ka magtrabaho, umpisa ng trabaho mo, kailangan mo magsala ng Fajr prayer. Isa yan sa daily prayer, everyday yan. Prayer na yan. May Fajr, Duhur, Asar, Maghrib, Isya, yan. Sa isang araw, 5 beses akong magsasala. Yan ay mandatory. Obligadong magsala. Araw-araw. Yan ay, ang sala kasi ay isa sa 5 haligi ng Islam yan. Kasama yan. Pag hindi ka nagsasala, walang saysay ang buhay mo. Kung naniniwala ka lang sa Allah pero hindi ka nagsasala, useless din ang buhay mo. Kailangan natin ng sala. Dahil kailangan natin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun lang guys. Balik Islam pala ako guys. Hindi naman ako purong Muslim. Nag-Muslim kasi ako dahil sa asawa ko. Nakilala ko kasi yung asawa ko sa Brunei. Doon. Nung nag-Muslim ako, kinakabahan ako noon eh. Hindi ko rin alam kasi kung anong meron sa pagiging Muslim. Kasi iba yung pananaw ko noon sa Muslim eh. Iba. Medyo masama. Pero nung inaral ko kasi yung Islam, iba yung paniniwala. Iba yung pananaw ko sa Islam. Kasi natutunan ko kasi lahat ng bagay kailangan matutunan para malaman mo. Para malaman mo bago ka manghusga. Yan ang numero 1 sa lahat. Sa katuruan ng ating mahal na propeta. Sallallahu alaihi wasallam. Ang mahal na propeta nagturo sa amin yan na hindi kailangan manghusga ba. Kailangan mo munang alamin lahat bago ka manghusga. So yun lang guys. Trabaho na. Guys, umpisa na natin ang trabaho natin. Bismillah.
Almusal muna tayo guys. Ito. Ito, pinilitong itlog to. Sinapchap. Mihon. Ito. Tempe, tawag dito sa Indonesia, parang soya. Ito, isang hard-boiled egg. Nabili ko dito sa kabila. Nasi udok. Nasi udok yung isa rin sa popular na dish pagkain dito sa Indonesia. Siguro susunod ipapakita ko sa inyo ang itsura ng nasi. Ano yun, yellow rice yun. So guys, almusal muna tayo bago sumabak sa kaban. Kerupuk. Ito, pag makakain sila, may kasama ito. Dati chichirya. Mayroong tawag dito, kerupuk. Nagugulo na sa dab natin. Nag-review tayo ng pagkain nila. Sa akin ito, nakamura pagkain nila. Yung nasi udok. Comfort food. Hindi naman gano'ng karami. Kagaya sa atin. Maraming klaseng ng almusal na pinagkain nila. Sila, napakasimple yung almusal nila. Almusal nila dito. Mura. Simple. As long nabubusog sila. Yun na. So guys, yan muna ako. Maya ulit. Hello guys. Eto, medyo naghihintay na lang tayo dito ng estudyante bumili. Dito guys, kailangan mong pag-aralan lahat. Yung kultura nila, lingwahe nila. At marunong ka rin dapat makisama sa kanila. Kasi ako, noong una ako dito, tatakot ako. Kahit dito, ako mag-isa dito eh. Kailangan ko talagang pag-aralan lahat. Lingwahe nila, kultura nila. Mababait naman sila dito eh. Mga Indonesia. Mababait sila. Hindi naman sila hindi naman sila iba sa atin. Ako dito sa kantin dito, ako lang mag-isa talaga. Kaya nga kailangan kong aralin talaga. Nung una nahirapan ako sa lingwahe, siyempre. Hindi nila ako maintindihan. Kasi halos lahat dito hindi marunong mag-English. Kahit na yung estudyante, nag-aaral dito, hindi marunong mag-English. Pinoy tayo eh. So tayo na yung nag-adjust. Tayo na yung nag-aral. Aralin ang lingwahe nila. Dito kasi sa Indonesia marami yung traditional language nila. Dito sa area namin, yung lingwahe dito sa Purwakarta City, Sunda. Dito kasi, pagkakaalam ko, sabi ng kaibigan ko Indonesia, nasa 1,000 plus languages yung meron sila. Yan, ninaro yan lahat yan. Nung una, takot talaga ako. Baka hindi na maintindihan, baka magkamali ako. Yung marunong lang mag-English dito, asawa ko eh. Siya lang yung nakakaintindi sa akin. Yan. Kaya, hirap talaga ako nung una dito. Kaya kayo guys, pag nagpapala kayo mag-abroad, kailangan marunong kang mag-adapt. Kailangan ikaw dapat yung nag-a-adapt, hindi yung taong yung ibang bansa na pinupuntahan mo. Kailangan ikaw, kasi ikaw yung may kailangan eh. Wala naman silang kailangan sa'yo. Ang natutunan ko lang dito ay lakasan lang talaga ng loob. Basta marunong kang mag-English, okay na yan. International language yan. Dito sa Indonesia, hindi nila masyado pinaprioritize yan. Although meron naman area na marunong mag-English, yung nakapag-aral sa university yan, may subject na English yan, inaaral niyan. Kailangan nila mag-aral. Yung mga ibang Indonesian dito pumupunta pa ng Pilipinas para mag-aral lang ng English. Dito sa Indonesia kahit saan, mula kindergarten hanggang elementary, high school, hindi nila tinuturo yan. Yung anak ko nag-aaral siya. Elementary, yung English nila, hindi naman nila tinuturo yung basic. Mong basic alphabet, yun hindi. Bibigyan nila ng libro ng ganyan, babasahin ng nila yan, tapos i-explain lang. Diba? Ganun ka, yung di ka mukha sa atin. Aaralin mo muna yung numbers, alphabet, yan. Bago ka i-explain yan, anong ibig sabihin yan, tapos mag-construct ka ng word. Yung mga prutas, animals,
Dito, hindi eh. Iba yung turo nila. Kaya hirap na hirap. Kahit yung guro nila, madalang ka lang makakita ng guro na marunong mag-English. Dito, hirap sila. Hindi ka mukha sa atin, medyo ahead tayo sa kanila sa edukasyon. Dito, magsulat ka lang o marunong magbasa, okay na yun. Okay na yun, survive na sila. So, yun lang guys, ang may papayo ko lang sa inyo. Kung mag-abroad kayo, kailangan buuang loob nyo. Huwag kayong pangunahan ng takot. Ano naman natin yun eh. Pinoy tayo eh. Ang Pinoy marunong sa ganyan. Marunong mag-adapt ng nature ng iba. Iba tayo sa lahat. Number 1 tayo sa buong mundo. Yun lang guys. Mamaya na. Update ko kayo mamaya. Busy na to. Eto guys, may natira pa. Yan. Yan talaga. May natira pang pito. Yan guys. Ganyan talaga ang negosyo. Minsan naubos, minsan hindi. Kailangan nating magtiis. Minsan sineswerte tayo, minsan hindi. Ganyan talaga ang buhay. Ganyan talaga ang buhay sa mundo. Kaya ang aming mahal na propeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinuturo sa amin yan. Numero 1 na maging sabar sa lahat ng bagay. Kahit sa pamilya, sa asawa, sa anak, sa lahat-lahat. Numero 1 yan, tinuturo sa Islam. Ang aming mahal na propeta. Lahat ng bagay may reason. May dahilan ang Allah subhanahu wa ta'ala kaya nangyayari mga bagay-bagay na yan. Ibibigay sa iyo yan sa tamang panahon, tamang oras. Nangyari na rin sa akin yan. Kaya nga, di ba, sabi ko nga sa inyo, balik Islam ako. Kaya nga may dahilan ba? May dahilan kaya naging Muslim ako. Para baguhin ang buhay ko. Kasi nung hindi pa ako Muslim, talagang walang direksyon ang buhay ko. Kaya ngayon, alhamdulillah. Alhamdulillah. Naging maayos ang buhay ko dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na maayos yung buhay ko ngayon, pero sinusubukan pa rin ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama kasi sa buhay yan eh. Hindi naman puro madali lang ang buhay mo di sa mundo. Kailangan mo rin maranasan na lahat. Ang hirap bago mo malasap ang ginhawa. Ang Allah kasi, ang Allah subhanahu wa ta'ala, mas minamahal niyan ang taong nahihirapan. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, mahal niya ang mga taong nahihirap, mga taong mahirap. Yan, yung walang-wala. Kasi bakit kami? Yan yung time na sila ay laging nagdodoa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan nila naaalala ang Allah during na nahihirapan sila. Di kagaya ng mga iba na mayroon na sila lahat nakakalimutan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang dito, kahit ano man ang nangyari sa buhay mo, uminhawa ka man, umaman ka man, ikaw na yung pinakamayaman sa buong mundo. Number 1, ang hindi mo dapat kalimutan sa lahat, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung bakit ka nandito sa mundong ito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang may dahilan kaya nandito tayo sa mundong ito. Kaya huwag natin sisihin ang ating Allah. Kung tayo man ay nalulugmok sa hirap, at lagi lang natin iisipin na lahat ng ating nakikita sa paligid natin ay mawawala ng iglap sa araw ng paghuhukom. Hindi natin alam kung kailan yun. Kaya sikapin natin sundin ang katuruan ng ating mahal na propeta at lagi nating aalalahanin lagi Allah subhanahu wa ta'ala at lagi natin sa puso ang katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit di tayo perfecto, kakamali tayo, kailangan lang natin yan. Kailangan natin pag-isipan, sikapin baguhin ang ating buhay araw-araw sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan lang po, may ipapayo ko sa inyo. Maraming salamat po. Kaya sa ganitong negosyo, normal lang po yan. Nangyayari po yan. Minsan, siyempre, nakapaisip din ako, pero iniisip ko lagi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iniisip ko, may dahilan siya kayo nangyayari yan.